Ayun na rin sa RA 6713. Public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Bakasyon o trabaho? Ito ang diretsahang tanong ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro patungkol sa sunod-sunod na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa labas ng bansa ngayong unang buwan pa lamang ng taong 2025. Batay sa tala, hindi bababa sa 5 beses nang bumiyahe sa ibang bansa ang pangalawang pangulo sa loob ng maikling panahon. Giit ni Castro, bilang isang public servant, may tungkulin ang bawat opisyal ng gobyerno na maging transparent at accountable sa kanilang mga ginagawa, lalo na kung ito ay bahagi ng isang official function. Binigyang diin ng Malacanang ang kahalagahan ng konkretong resulta at malinaw na pag-uulat sa publiko tuwing may biyahe ang isang opisyal. Inihalimbawa ni Usec Castro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuwing lumalabas ng bansa ay may naiuuwing benepisyo para sa bansa, mga kasunduang ekonomiko, diplomatic ties, at iba pang positibong developments. Ang Pangulo, focus sa trabaho. Kapag po siya man ay umaalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang naging relasyon sa iba't ibang leaders. Isa dito ay ang pagsagip sa buhay ni Mary Jane Veloso. Matatanda ang una nang sinabi ni VP Sara na may malinaw na pagkakaiba ang kanyang mga personal at official trips. Yan yung example ko sa inyo na talaga. Diba? Hindi nga official business yung... Kasi... Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report. Magsabi na report. Kapag hindi siya, kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan simple. Na kailangan ko pa i-explain. Ngunit sa kabila ng pag-question ng publiko, kinumpirma pa rin ng Vice Presidente na may naka-line up pa siyang mga international events na dadaluhan sa mga susunod na buwan. Ayon kay Vice President Sara, ito raw ay bahagi ng mga Free Duterte Rally na inorganisa ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo kung saan siya ay opisyal na naimbitahan. Maraming nagulat, maraming nagtatanong, maraming nagtataka kung bakit biglang ebebenta na ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Maraming nagkagusto pero mas maraming nanghihinayang. Bakit nga ba ebebenta? Eto, si Lance Duterte ay binuking niya, isiniwalat niya ang totoong dahilan kung bakit ebebenta na ang bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City. Kung nakakalungkot po yan, ay resulta po ito sa panggigipit ni Junior. Tapos yung sinasabi nila na trilyon-trilyon, bilyon-bilyon yung kinita ng Duterte dahil sa ganito, ganito ganyan. Kung ano yung pinagsasabi nyo. Si dating Pangulong Duterte, wala pong pangungurakot na naging bato sa kanya o naging issue nung naging Pangulo siya. Dahil naman, nakikita nyo naman, pandemic pa. Pero may mga project na nagawa at mayroon talagang nagawa bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito po sa post po ni Lance Duterte, nakikita nyo po yan. Mayroon pong for sale na nakadikit po sa labas, sa gate ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Tapos ngayon, sa post po na yan, ay ang dami pong nagtatanong kung magkano ba ang benta, totoo ba, baka scam. Si Lance Duterte na po mismo ang nag-post niyan. At nagre-reply po siya sa mga comment dyan. Ang sabi po niya dyan sa post, baka po may gustong bumili ng bahay ni Lolo Diggs. Paki-inform na yan po na may nilagay po na cellphone number po dyan.
Kahapon lang po, kumalat po ang post na yan. Mayroon pong hindi makapaniwala pero na-confirm po natin dahil dito po sa post ni Lance Duterte. Dito po nalaman po natin kung ano yung dahilan talaga. Kasi dito, na may nag-comment kasi dito, sabi ni Tan Ichi, bakit ebebenta? Pero nagre-reply po dyan si Lance Duterte. Sabi, kailangan po eh. Marami pong nagko-comment dyan. Kenneth Charles, bakit biglaan sir? May nagre-reply po siya, kailangan po eh. Kailangan ng pera po. Mga ganun. O paulit-ulit lang po yung nire-reply kasi ang dami pong nagtatanong. Kailangan ng pera. Siyempre, gastos po yung pagpunta nila sa ICC, pabalik-balik, at sa abogado, at siyempre, dito naman kay VP Sara Duterte, di ba? Yung gastos nila, marami pong nalungkot po dyan. Marami pong nagalit palalo kay Junior. Dahil dito, alam nyo sa totoo lang, itong bahay ni dating Pangulong Duterte ay pinupuntahan na po ng mga tao to palagi. Nakita lang po yung bahay, parang alaala ba? Kahit saang lugar, talagang dinadayo na po ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Ano po yan eh? Pagsubok sa pamilya nila, pero alam po natin, kaya nila yan. Tsaka dito sa nangyaring ganitong mangyayari dyan. Ito opinion ko lang kung bakit ibebenta din yan. Maliban sa kailangan nila ng pera, oo, kailangan talaga nila. Kasi kaya ibinebenta po niyan. Isa pong dahilan yan para hindi pag-initan din yan. Di ba? Di ba nakaraan na naalala nyo na planong pasukin daw, tapos baka daw tataniman ng kung ano ng ebidensya. May maganda ding impact ito na iba na po yung magiging may-ari at sana yung ibang may-ari o yung makabili sa bahay na to ay huwag niya baguhin yung kumbaga hindi niya sisirain yung forma ng bahay at gawin niyang open to the public. Pwedeng makapunta kahit sino, kahit hindi na si Tatay Digong yung may-ari. Sana ganun. Sana ganun yung mangyari. Sana ganun po ang mindset ko ng makabili niyan. Pero depende na rin po kung ano po yung desisyon kasi sila na po yung may-ari. Iba na po yung nakapangalan dyan. Kaya hindi na po basta-basta pasukin ni Tory yan. Pag iba na po ang may-ari niyan. Diba? Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.